So ngayon nga mga Chisero, nandito po kami sa Mitsukoshi sa may Biolago Branch, Quezon City dahil pag-uusapan na naman natin ang adventure bike ng SYM. Ito ang Husky 150. Diba? Ito po ay special edition at Euro 4. Kaya naman hello mga Chisero, mga boss, mga paps. Welcome back to Archie's Alonso Motovlog. Yes, at kung di ka pa nakasubscribe, subscribe na. Don't forget to hit like, share, comment, and hit that notification icon sa channel nag-start ng pagka-canvas sa mga motorcycle units, parts, and accessory. Tama, dahil ito nga po ang kauna-unahang canvassing motorcycle sa YouTube channel. Kaya naman maraming salamat mga Chisero dahil 127,000 subscribers na po tayo. Sobrang appreciated ko po ang lahat po ng mga nanonood, mga nagko-comment, nag-share at nagla-like. At sa mga nagme-message po sa akin sa Facebook ko, sa personal kong Facebook. Thank you. Sobrang appreciated ko po yung pagmamahal po ninyo at pagmamahal no Kiwalo at sa channel na to. Kaya naman pag-usapan na natin ano ba ang binibida talaga nitong SYM ADB Husky 150 in 5, 4, 3, 2, 1. Una natin sa presyo bago tayo magtuloy-tuloy sa specs and features mga Chisero. Sa SRP po, ito po ay nagkakahalaga ng 155,900 pesos. At kung tight naman ang budget ninyo at installment ang hanap ninyo, andiyan dyan po sa screen ang down payment at kung magkakano po ang monthly. Andiyan dyan na rin yung contact number ng Mitsukoshi. Kaya halika na, pag-usapan na natin to. So, unahin natin ang harapan ng SYM ADB Husky 150. Unang tingin pa lang parang robot sa Transformers na ready makipagsuntukan sa kalsada, di ba? Makikita nyo agad itong agresibong LED headlights na parang mata ng galit na Husky. Matalimang tingin, bossy ang dating, lalo na pag sa gabi, di ba? Parang naka-high beam lagi sa linaw at liwanag. Tapos, ito pa, may aerodynamic front panel siya na parang armor ni Iron Man. Pero mas budget friendly syempre. May air vents pa sa gilid na hindi lang pamporma. May silver rin sa airflow at cooling. Ngayon naman silipin natin ang baba ng SYM ADB Husky 150 kung saan nagtatago ang ilan sa mga pinakamahalagang components para sa ride comfort at safety. Naka-telescopic front suspension, ito ang responsable sa pagsalo ng mga lubak, humps at kung ano-anong surprise sa kalsada. May rubber dust covers pa para protektado laban sa putik at alikabok kaya less maintenance din. Naka-disc brake setup with a ventilated rotor sa harapan. Malaki ito at may butas-butas na design para mas mabilis ang heat dissipation. Ibig sabihin kahit pababa ng bundok o biglang preno sa traffic, di basta-basta mag-overheat ang preno. Tapos makikita mo rin ang chunky tubeless adventure tire na may deep treads. Di lang ito pamporma mga Chisero, ito ang nagbibigay ng maximum grip sa kahit anong terrain. Whether asphalto, concrete o medyo mamuhangin. At ang size ng gulong sa harapan nasa 120, 70, 13 tubeless. At syempre may reflector sa fork leg, dagdag visibility lalo na kapag gabi o umuulan. Small detail pero malaking bagay sa safety sa daan. So sa kabuuan, ang baba ng Husky 150 ay hindi lang matatag. Engineered talaga para sa real-world riding conditions ng mga Pinoy, whether city streets or provincial roads. Tingnan naman natin tong side mga Chisero, para siyang 'di ba matatapang na linya at angular cut sa side fairing. Hindi lang yan para sa forma aerodynamic to mga Chisero, kaya habang umaandar ka, may tulong sa wind flow para magaang ang takbo. Meron din tayong textured carbon fiber style panel sa side. Hindi lang yan pampaganda, tumutulong din yan sa protection against scratches at dagdag tibay. Gusto ko yan. Napansin mo ba itong maliliit na wing type accent sa harapan ng side panel? Para siyang pang-racing look na ginagawang street legal. Dagdag angas, bawas drag. Silipin naman natin ang digital instrument panel ng SYM ADB Husky 150. Sobrang linaw mga Chisero, parang pang sci-fi movie. Unang tingin pa lang
fully digital na LCD display na may mga malalaking numbers para sa speedometer. Kaya kahit mabilis kang bumira, isang kaway lang ng mata, kita mo agad kung gaano kakabilis. Sa kaliwa naman, makikita mo ang tachometer kung gusto mong malaman kung umaabot ka na sa red line o chill ride lang. Hanggang 10,000 RPM ang sukatan at may visual guide din sa red zone. Sa kanan naman, may fuel gauge at engine temperature indicator kaya hindi ka manghuhula kung malapit ka nang magtulak o kailangan magpahinga ang makina. Sa taas naman ng screen, may mga voltage display, meaning para makita mo kung buhay na buhay pa yung battery mo. Very useful to para malaman mo agad kung may problema sa charging system. Dito sa pinakababa naman, may odometer, trip meter section, kung saan makikita mo ang total kilometers traveled. At syempre, di mawawala ang mga indicator lights natin. Nandiyan ang check engine, fuel warning, high beam, ABS indicator, at TCS indicator. May makikita ka rin dalawang button sa gilid eh. Usually, para sa mode yung switch M, at S naman para dun sa set display. Yan yung mga options mo para sa trip A, B, etc. So yan mga Chesero, naka-naked handlebar. So welcome sa command center ng SYM ADB Husky 150. Dito mismo mag-uumpisa ang adventure. Sa harap ng manibela na hindi lang basta hawakan kundi pang control ng buong biyahe. Unang pansin, wide handlebar with naked ADB styling. Parang pang trail bike, di ba? So ibig sabihin, mas magaang i-handle, lalo na sa mga masisikip na kalsada at biglang liko. Stable rin sa long ride, hindi ka madaling mapagod. So, tingnan naman natin yung mga controls. Sa kaliwa, mga Chesero, meron tayong high beam and low beam, turn signal, passing light, horn button, at sa kanan naman, meron tayong engine kill switch at electric start button. At sa gitna, kita mo rin ang rug and exposed handlebar clamp na may industrial bolts. Pang ADB look talaga, matibay at solid ang feels. At sa ilalim ng panel, merong SYM emblem at ang multi-function key slot na may option na rin for anti-theft lock. So dito na tayo sa ignition mga Chesero. Ito naman ang multi-function ignition switch ng SYM ADB Husky 150. Hindi lang ito simpleng susian na mga Chesero. Para na rin siyang all-in remote control ng motor mo. So tingnan nyo to, ignition mode on. So, syempre, dito mo pina-power up yung motor mo. Ipihit mo lang siya pa kanan, ready to start na. At kung lock mode naman, isang pihit lang pabalik, secured na agad ang manibela mo. At kung seat open naman, di mo na kailangan bumaba para buksan ng compartment, iikot mo lang din yan. And then, bubukas yung upuan mo, di ba? And then, sa fuel open naman, ganun din. Very convenient. Ipupush mo lang yan, iikot mo pa fuel icon, bubukas na yung fuel lead. So, hindi mo na kailangan hanapin pa yung mga lever sa ilalim. No? Napakagaling, kumbaga parang napaka-easy, napaka-friendly nito sa ating mga Chesero. At syempre mga Chesero, meron din sa tabi niya na QC 3.0 fast USB charging port para sa ating mga cellphone yan. Itong upuan naman ng SYM mga Chesero ay hindi basta-basta. Designated talaga para sa comfort at long ride adventure. Una sa lahat, wide at firm ang seat, sakto ang kapal ng foam para hindi mangalay ang puwet kahit mag-ride ka pa ng malayo. Matigas pero hindi masakit kumbaga. Solid ang suporta. Kung mapapansin nyo naman, may konting elevation para sa likod ng rider. Ito ang nagbibigay ng natural support sa balakang at parang built-in backstop para hindi ka madulas. Diba? Bongga! May non-slip textured surface din sa passenger side. Para kahit naka-short si backride mo, hindi siya madudulas o kakapit lang sa'yo buong biyahe, di ba? At ayan din mga Chesero, naka-integrate ang grab bar na brush aluminum finish. Bukod sa dagdag forma, functional din ito bilang hawakan ni backride. Halika na mga Chesero, iangat na natin yung upuan. Wow, ito na yung under seat compartment ng SYM ADB Husky 150. Napakalinis ng layout, very practical ang espasyo at swak na swak para sa daily ride needs mo. Half-face helmet, kasya, wag full face. No? And yung raincoat natin, pwede. Yung toolkit, gloves at extra shirt, pwede, kasya na rin yan. But anyways, ang design ay may malalim na bulsa talaga sa bandang harap. At sa likod naman ay nandoon ang secure na lalagyan ng battery. Kita nyo naman, di ba? So maganda to kasi madaling i-access kung kailangan mong i-check o palitan ng baterya mo na hindi mo na kailangan magtanggal pa ng mga ibang parte ng motor mo.
Punta na tayo sa likuran mga tesero. Ito ang taillight section ng SYM ADB Husky 150 at gaya ng harap, hindi rin nagpahuli sa forma at gamit. Unang mapapansin mo yung agresibong taillight design na parang robot eye na naka-alert mode. Full LED na to ha, maliwanag, matipid sa kuryente at mas visible ka lalo na sa gabi o maulan. Sa ilalim naman may built-in rear reflector para dagdag visibility o safety check mga tesero, di ba? At tignan mo rin tong carbon fiber accent panel sa likod. Hindi lang pang display, adds sporty aesthetic sa overall ADB look. And syempre, dual rear signal lights separated and elevated para kitang-kita kahit may top box ka pa. Malinaw kung liliko o biglang huminto, walang sablay. Diba? So, tingnan naman natin mga tesero yung muffler or tambucho. Very black finish talaga na may heat shield para hindi mapasok kahit naka-short si backride. Low-key ang tunog, hindi maingay, pero sakto lang ang roll para alam mong ADB ang dating. May angle heat protector sa gilid na may naka-emboss na SYM logo, dagdag forma at safety. At dito naman sa likod, makikita ang gulong na may size na 130/70 by 13 na naka-tubeless mga tesero at dual sport tire yan. Malalim ang grooves, ready sa asfalto man o buhangin. So kahit maulan, maporma pa rin kahit off-road, di ba? So nandyan din ang rear disc brake setup, giving you confidence, stopping power kahit naka-full load ka pa. Hindi lang harap ang panalo, pati likod may laban. At ayan naman sa kanan ng makina, makikita ang air cooling fins with a sturdy protective grille. Hindi lang design yan, para rin yan sa engine cooling system ng scooter natin. So mas matibay, mas less overheat sa long rides. So mga tesero, pag-usapan na natin ang makina ng SYM ADB Husky 150. Meron itong 4-stroke, single cylinder, single overhead cam, 4-valve engine. So ibig sabihin, simple pero maaasahan. Yung 4-valve setup, para yung mas maraming hinga sa makina, kaya mas maganda ang airflow at performance. Ang bore and stroke naman, nasa 54.4mm by 57.8mm, halos square ang sukat, kaya balance ang hatak at reading swak sa city ride at hataw. Ang displacement naman ito nasa 150cc. Hindi pa siya syempre legal expressway, pero legal ito sa lahat ng klase ng biyahe sa loob ng syudad at long ride na hindi bibitin. Ang compression ratio nasa 11.2:1, kaya powerful kahit fuel efficient. So medyo high compression, kaya ideal na gumagamit ng quality fuel. So ang fuel system nito naka EFI mga tesero, so automatic adjust sa fuel air mix, kaya tipid sa konsumo at mas smooth ang takbo kahit pabago-bago ang panahon o elevation. Ang cooling system niya naka liquid cooled, kaya kahit mag long ride ka o mas matraffic ng matagal, kalma ang makina at hindi basta-basta umiinit. So ang transmission nito naka CVT, so no shifting needed mga tesero. At ang performance output naman niya mga tesero, ang maximum power nasa 10.8 kilowatts at 8,000 RPM at ang maximum torque naman nasa 14.5 Newton meter at 6,000 RPM. So, punta na tayo sa dimension mga tesero. May sukat itong 1,980mm long, 780mm wide, at 1,225mm tall. Ibig sabihin, hindi siya bulky tignan, pero may presence sa kalsada. Sakto ang laki, hindi sobrang laki, hindi rin to toy scooter. Pang daily at pag-adventure talaga mga tesero. May fuel tank capacity to na 15 liters, at ang ground clearance niya nasa 117mm, at ang bigat nito nasa 150 kilogram. Nakakatuwa, di ba mga tesero, no? So ulitin ko na yung mga special features ng Husky 150 ha. Meron po itong 15 liters tank capacity, dual disc brake with dual ABS, full LED lighting system, Thor Hammer tail light, traction control system, anti-skid tires, adjustable center shock absorber, smart keyless system, at large under-seat storage. Di ba? Big time mga tesero. Kaya naman kung pag-uusapan natin ng ADB mga tesero, tingin ko isa ito sa mga gusto kong bilhin. Di ba? Kung may pambili. So
Pero anyway mga Chisero, no, dahil natunghayan na natin mga Chisero kung ano ang binibida ng SYM ADB Husky 150 at ito po yung special edition. So ibig sabihin limitado lang po ito mga Chisero, itong kulay na to. Bagong kulay po ito, itong chameleon at meron po silang gray matte. Nasa kabila lang papakita ko sa inyo. So kung ang usapan naman ay pyesa mga Chisero, wag po kayong mag-alala dahil available po ang mga pyesa ng SYM dito po sa Misakoshi Biolago branch dahil 3S shop po ito mga Chisero at syempre may mga mekaniko din po sila dito. Open po ang Misakoshi from Monday to Sunday from 8:30 a.m. to 5 p.m. Just look for Sir Papong. Andiyan po yung number sa screen. Bago po kayo pumunta, tawag na muna po kayo kasi mabilis po talaga maubos yung mga unit nila. Maraming salamat mga Chisero sa lahat ng mga nanood po ng vlog na to at sana po ma-share nyo po, ma-like at mag-comment lang po kayo kung nagustuhan nyo po ba itong Husky ADB ng SYM. Itong vlog na to, di ba sabi ko sa inyo, papakita ko sa inyo yung matte gray. Ito yung isa pang kulay ng Husky 150, itong matte gray. O yun, di ba mga Chisero, napakaganda, very masculine, napaka-pogi talaga ng Husky ADB 150. Kaya punta na lang po kayo dito sa Misakoshi. Just look for Sir Papong at available po mga piyesa nila. And please, mga Chisero, mag-comment naman kayo kung nagustuhan po ninyo itong SYM Husky 150 Special Edition. Thank you po.